A Fitch rating is an assessment of the credit worthiness of an entity. Pwede po itong isang government, corporation, or financial institution. So pag mataas po ang rating mo, ibig sabihin, maganda po yun dahil papasukin ka na sa gobyerno po. Ano po meaning na mataas na Fitch rating? Diyan po ang tinitignan ng mga investor. So pag mataas po yung Fitch rating mo, okay to. Kikita ko rito, mag-invest ako. Kasi may kakayahan yung gobyerno na makabayad ng utang eh. Yan po yun eh. Okay. So nasan po tayo ngayon? Nasa BBB. Ibig sabihin po, good quality, expectation of default are currently low. So nakakabayad pa po tayo ng utang. But adverse condition could impair capacity to pay. So ngayon po, ano po ang sitwasyon ng Pilipinas? Kahit na nasa triple B po tayo, maganda po yung kalagayan natin for 2 decades. Ang sabi po, okay. Nasaan na ba yun? Ito po. Ang Pilipinas po ay maaaring ma-downgrade yung ating pong rating sa Fitch dahil nag-negative na po tayo dito po sa yung grade po natin from stable naging negative na po tayo. Bakit po tayo negative? Kasi po may tatlong dahilan. Hindi po natin kayang lutasin yung problema natin na corruption. Unang-una. Hindi natin nalulutas yung problema natin sa corruption. Okay. Ano pa? Okay, ito po, no? Una, disrupted public investment. Yung graph scandal po natin dyan po sa flood control, hindi po natin nalulutas. Okay. Ikalawa, global energy shock. Hindi po, dahil tayo po ay walang sariling langis, masyado tayong apektado. Yung impact po sa Pilipinas nung nangyayari sa Middle East, matindi. Kasi nga, palpak yung atin eh. At fiscal, ikatlo, yun pong masyadong mataas na po ang utang ng ating gobyerno. Yung 18.16. Yan po yung tatlong batayan kung bakit po ibababa na po tayo mula sa triple B magiging double B na o B. So mula po sa stable magiging negative na tayo. So dahil po hindi natin nalulutas yung tatlong bagay. Ano po yun? Graft and corruption dulot ng flood control. Wala tayong kalutasan sa hindi natin kayang lutasin. Pag nagkaroon ng problema sa Middle East, apektado tayo, wala tayong pansalo. At ikatlo, napakataas na ng utang ng Pilipinas. Hindi tayo marunong mag-fiscal management. Okay, ano po ang magiging epekto kung ma-downgrade po tayo? Ang epekto po niyan, marireduce po ang ating foreign investors, wala na nga pumapasok, magtatakbuhan na po. Malaki po epekto niyan, no? Yung downgrade po ng Fitch rating natin, parang binabaan po yung grade natin. So magtatakbuhan na po yung mga dati nating investors. Wala na tong Pilipinas. Layas na tayo rito. Ikalawa, okay, yung mga stock market at bond market po natin, talagang apektado po. At ikatlo po, yung pagpapautang po sa atin, tataasan po yung interest ng ating utang dahil matatakot po yung mga creditors baka hindi na tayo makabayad. So ang laki po ng impact ng ginagawa ngayon ni Marcos. Ngayon, yung ginagawa ba ng ating gobyerno ngayon ay nakakatulong para lutasin
yung downgrading ng ating Fitch rating from stable to negative? Hindi po. Kasi dapat ang nilulutas natin, maipakita natin sa mundo na kaya natin lutasin yung graft in corruption sa flood control. Yan po yung tinitignan ng investor. Sa ngayon, wala eh. Wala silang nakikita eh. Inuuna natin, impeachment. Tandaan po ninyo, yung nag-impeachment po kay ERAP, bumagsak po talaga yung sumadsad po talaga ekonomiya natin. Yun na po yung huli nating negative rating sa Fitch. Yung panahon ni ERAP. Kaya nga 2 dekada, unti-unting naibangon eh. Kaya naman nakakautang, malayang-malaya si BBM dahil mataas po yung ating Fitch rating, mataas po yung Moody's rating natin, mataas po yung Standard and Poor rating po natin. Kagagawan po yan ng mga naunang presidente. Pero lahat po yan na nag-negative ngayong panahon ni BBM. Nasa tamang landas po ba sila ngayon? Wala po tayo sa tamang landas. Nanunood yung mga investor. Ano tong ginagawa natin? Ang iniintay ng mga investors, ang iniintay ng mga nagpapautang sa atin, paano tayo tutugon sa problema? Malulutas ba natin yung graft in corruption sa flood control? Mukhang malabo. Malulutas ba natin tong problema natin sa Middle East? Mukhang malabo kasi supply na supply lang eh. Hindi na tayo makakuha ng supply. Magpapaalam pa tayo sa US bago tayo makabili sa Russia. Kaya po yung mga ginagawa nila ngayon na panay politika, malaki po epekto niyan sa ekonomiya natin. Instead na nilulutas ninyo yung problema natin sa supply ng langis, mapababa yung presyo ng langis. Tinitignan po tayo ng mga creditors natin, tinitignan po tayo ng mga investors. Tapos, ang nakikita po nila, dahil ang taas po ng rating ni BP Sara, si BP Sara lang po ang tanging pag-asa ng Pilipinas na makaahon-ahon. Pero nakikita po nila yung tanging pag-asa ng Pilipinas na maiahaw ng ating bansa, gusto pang impeach. Gusto pang i-prevent sa pagtakbo. Kaya talagang warakan na eh. Wasak na yung Pilipinas. Proud na proud pa sila. Alam nyo, nakakahiya po kayo. No? Ang laki-laki. Kayo Redon, De Lima, at lahat ng mga sawsawero dyan. Paano nyo hinaharap yung problema natin sa flood control? Ni wala na kayong nasasabi sa flood control. Okay, yan lang po ang ating topic. Overtime na tayo sa topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. O, tanungan portion na tayo. 7.56 billion yan sa PhilHealth Servants. O. Biruin nyo, billion yung notice of disallowance nung ibang ahensya, tapos nakatutok lang kayo sa Office of the Vice President. Makakapal ang mukha ninyong mga congressman. Nakikita po ng mga tao yan, hindi po mga bobo yung mga tao. Hindi na lang po kami ngayon kumukuha ng impormasyon. May sarili na pong impormasyon yung mga tao. Marunong na mga mag-research yung mga tao. Isip, meron silang dukutin, not Ducati. Mag-likes naman tayo dyan, mga kapatid. Boss, ano ibig sabihin ni Redon ng betrayal of public trust? So, ano impact niyan para mawala na ang tiwala ng tao kay BP? Betrayal of public trust, lahat po yan. Mga ginagawa daw ni BP, nakakawala daw ng tiwala yan. Hindi ko po alam yung specific kung bakit po nila nasabi na betrayal yung ginagawa ni BP Sara. Hindi ko po kabisado yung hindi pa naman nila natatapos yun eh. Pero basically, pag wala po doon sa impeachable offense, halimbawa,
Malinaw po yung graft and corruption, plunder, yung mga hindi po malinaw at sa tingin nila paglabag, betrayal of public trust na lang ang tawag. Parang ano yan, parang generic siya na mga kasalanan na wala dun sa tukoy na tukoy, katulad ng plunder, graft. Yung iba, betrayal of public trust. Thank you very much po kay Aurea Mulier na nagbigay po sa atin ng 2 CHF. Maraming salamat po. Naging proud pa ang media sir Buds na may 2 buwan na lang ang buffer ng langis. Si Isko baliktarin talaga yan, kain suka kung saan may pakinabang, taga Maynila ko. Pero never ko binoto yan. Ang takaw sa popularity, kunwari makamahirap pero yung totoo, money and power lang ang gusto. Good evening, Boss Doc Buds. Napanood ko kanina sa One News yung Brokeback Mountain ng PH, si Hayderian at si Trillanes, nag-uutuan ng dalawa. Di tiyak, federasyon nga naman. Lahat ng ginagawa nila, paninira lang. Si BP Sara, kay BP Sara, desperado na sila. Correct. Magbantay kayo, baka andyan si Ridon sa mga bubong nyo. Naghahanap ng sariwan dugo. Kawawa naman driver, hinimatay sa ayuda. Namatay po, hindi lang hinimatay, namatay talaga. Yung mali-malitang pera ang dapat ibalik. Biruin nyo po, no, napakaliit po ng pinag-uusapan, milyon lang po. Yung daan-daang bilyon, ayaw po nilang talakayin. Grabe, no? Di ba may 180 days si BP Sara para ayusin yung notice of disallowance? Opo. 6 months ba? Mali ba ako? Wala nga pong issue yan eh. Dahil lahat naman po, sabi nga sa inyo, yung mga ibang ahensya rin. Parang minamadali, parang tinatrial nila by publicity talaga eh. Boss Buds, totoo po ba na ipinababalik daw ng COA? Yun po ang meaning nila ng notice of disallowance. Pero marami po yan eh. Ang notice of disallowance po, hindi pumapaya ginawa nilang literal eh, di ba? Pinasosoli. Pwede kang ayusin mo muna yan. Within 6 months ba o 5 months, hindi ko po matiyak masyado. Aayusin mo yan, yung notice of disallowance mo na yan, gagawan mo ng paraan. Kung kulang ka ng papeles, sabi nga sa inyo, ako po, dati, buwan-buwan po kasi kami, no? Buwan-buwan kami nagli-liquidate. Buwan-buwan po yan, yung mga papel na yan. Meron po laging kulang. Akala mo, okay na. Akala mo, napirmahan mo na. Babalik yan. Sir, kulang ka na 6 na pirma. Sige, pirma naman ako. Tapos, dalin mo na ron. Pagbalik na naman, meron na namang hanapin. Ganun lang po yan. Lahat po ng mga nagli-liquidate, lahat po ng mga tauhan ng gobyerno na sa antas po ng liquidation, napaka-normal lang po ng mga notices na yan. Kasi po, nililin lang tayo ng mga congressman. Eh. Nililin lang nila tayo. Si Lovely Granada, Doc Buds, nag-ingay na naman ngayon rape jokes ni PRRD Pinunteria, says the woman na addict sa Pornhub. Ang linis mo Ate Lovely, Diyos ko. Wala na pong pumapansin eh, kawawa. Kung ako magpapabili, so anong gusto mo? Lovely, ikulong si PRRD, nakakulong na. Sinisiraan nyo pa rin, nakakulong na yung tao. Di ba? Yan lang kasi ang kaya nila manira. Pero tanong nyo, kaya ba nilang i-promote yung kanilang mga kandidato? Hindi rin. Hindi pa pala ako nakakainom ng gamot.
Okay. Akala ko ba cleared na ang COA Kabadong? Alam po ninyo, wag nyo po kasing pinapatulan nyo po kasi sila eh. Yan naman po, normal lang po yan sa COA. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang po Vice President yan. Aayusin lang po yan, mga kulang na papeles lang po yan. No? Aayusin lang po yan, hindi po yan krimen. Hindi po yan krimen, yung notice of disallowance. Wala pong impeachable offense na notice of disallowance. Sige, para tayo makasigurado, ito po ang mga impeachable offense. No, ayon po sa ating constitution. What are the impeachable offense? Wag po kayong magpadala sa kanilang paninira. Yan po, sinasamantala nila yung wala tayong alam eh. Hindi natin kabisado yung mga notice of disallowance. Kaya pinalalabas nila na napakasamang tao ni BP Sara dahil may notice of disallowance. Pero stick po tayo. Sila po, ini-impeach po nila si BP Sara. So ano-ano po yung mga impeachable offense in PH Constitution? Tignan po natin kung yung notice of disallowance ba ay impeachable offense. 'Di ba? Ganun na po 'yan eh. Huwag na po tayong magbulahan. Hindi na kasi niloloko nila tayo. Ito po ang mga impeachable offense. Culpable violation of the Constitution. May nilabag ka sa Constitution. Ang notice of disallowance po ba ay labag sa Constitution? Hindi po. Normal lang po 'yan. Treason. Yan. Pwede lang po mangyari to pag meron tayo nasa digmaan tayo. Bribery. Yung notice of disallowance ba ay bribery? Hindi po. Graft and corruption. Graft and corruption ba yung notice of disallowance? Hindi rin po. Other high crimes. High crimes. Yung mga heinous crimes. Yan po, malalaki pong mga krimen. Tulad ng murder, rape. Yan po, high crimes eh. Betrayal of public trust, breaches of public faith, including abuse of power or negligence. Yan po yung ang magpapasya lang po kung betrayal of public trust yan, yung pong mga korte. Mahirap po ipaliwanag yan. So yung notice of disallowance, notice lang po yan ng COA. Pinalalala po nila na akala mo naman impeachable offense. Hindi po yan impeachable offense. Bakit akala ko ba cleared na ng COA Kabadong? Cleared naman talaga eh. Meron naman unmotivated. Boss Buds, bakit yung insertion is not the jurisdiction of COA? Thanks. Hindi po nila jurisdiction yun dahil yun po ay Supreme Court. Bibian Figueroa, 999. Thank you very much sa pagpapakape ng $999. Tama kayo dyan. Hindi po yan jurisdiction ng COA. Kasi sa budget yan eh. Insertion ng budget. Hindi po nila pwedeng audit yung yung budget dahil ang budget po ay batas. So ang pwede lang pong magsabi kung mali yung pagbabudget o mali yung batas ay Supreme Court. Question po kasi yan ng yung bang ginawa nilang batas ay unconstitutional. Boss Buds ba facts, si Yorme ay residente na ng Ayala, Alabang. Talaga? Boss Badong, bakit si BBM nagbabalita ng wala pang malinaw na kung nahuli ba talaga si Ko? Asan kaya ang malalaking CF nila na doon dapat ginagamit? Actually, dapat sa normal po na bansa, pag nagsalita na po yung Pangulo,
Tatanggapin na po ng lahat yan. Di ba? Kaso hindi tayo normal eh. Yung presidente po natin, may trust issue tayo. Negative po ang trust rating. Pwera sa Octa Arts Dancers. Boss, Sweet Dreams, example, isa pa. Yan, artista talaga yan. Boss Buzz, kung si BP ang may pinakamataas na approval sa mga surveys at betrayal of public trust, ang tawag, anong tawag mo sa mas mababa yung rating sa kanya? Correct. Maganda yung observation mo na yan. Ang taas na ng approval at trust rating, tapos may betrayal of public trust. Hindi po, yun po ang pagpapatunay na hindi niya binibetray yung public trust. Facts, si Yorme, residente ng Ayala, Alabang, walang nabuksan kahit kalahating Kadiwa Center sa Maynila na kapital ng Pilipinas. Kaya yung good job rating ni Yorme kay BBM ay budol. Kung ako magpapabili ng motor para magamit sa kampanya, hindi ako magpapabili ng Ducati na tag 1,000,000. Magpapabili ako ng Mio 125, 20 pa. Mabibili ko para magamit sa kampanya ko. Kilala po namin yung mga Duterte, hindi po yan, pag sinabi nyo po kayo ay volunteer ng mga Duterte, volunteer talaga. Bilib ako sa consistency ni BBM na nahuli si Saldico. Yung CF node ng OBP ay appealable sa SC. Pinapa-impeach ninyo samantalang si BBM meron na finality doon sa PhilHealth 60 billion, hindi pinapa-impeach. 'Di ba double standard? Correct. 'Di ba? May paglabag doon. Sabi ng Supreme Court, isoli ninyo dahil illegal yung ginawa ninyong pagkuha ng pondo. Kung illegal po yun, may mga lumabag na tao doon. Alam nga namang naging illegal yun tapos walang lumabag na tao. Abnormal kasi sa Pinas yung negative ang mataas ang rating.